Mula sa Tianjin Peak, makikita ang kasalukuyang nangyayari sa Taisu. Ang babaeng ito ay si Liu Su, ang Peak Lord ng Tianjin Peak. Dahil sa kanyang nakita sa teritoryo ni Kim Mingdi, iniisip niya naman na muli na namang lumakas ang babaeng kinaiinisan niya. Ang ating bida ay narating na daw ang limitasyon ng kayang makuhang enerhiya ng kanyang kasalukuyang lakas. Ang ating bida ay iniisip na makakapunta na siya sa panibagong realm. Dahil naabot na ng ating bida ang pinakamataas na pwede niyang marating sa foundation establishment, narating niya na din naman ang panibagong realm na si rotation. Dahil sa ginawang pag-cultivate ng ating bida, nakuha niya na ang primordial ancient body. Nagtaka naman ang ating bida kung ano ito. Pinaliwanag naman ng system na nangangailangan ito ng madaming cultivation resource. Nagsimula na din ang system na paganahin ang primordial body sa ating bida. Ito ay hindi naman nagustuhan ng ating bida, ngunit natapos na ang pagpapagana nito sa kanyang katawan. Dahil nangangailangan ng matinding cultivation resource ang primordial body, hindi naman ito nagustuhan ng ating bida, dahil wala pa daw siyang sapat na kakayahan para punduhan ang kakayahan na ito. Ang system ay nagpaliwanag ng sobrang haba, ngunit sa madaling salita, wala na daw kwenta ang primordial body na ito sa kasalukuyan. Ang system naman ay pinapayuhan ang ating bida na tumalo na lang at pumatay ng mga kalaban hanggang sa makamit niya ang kanyang gusto. Ang ating bida naman ay sinabi na hindi niya alam kung gaano nga daw ba karami ang kanyang tatapusin upang masatisfy niya ang primordial body na ito. Dahil wala na siyang magagawa sa kanyang nakuha, gagawin na lang daw ng ating bida ang kanyang makakaya upang mapagana ang lahat ng kanyang plano. Ang ating bida ay napangiti at naalala na meron pa daw pala siyang kayamanan na walang iba kundi ang kanyang master. Ang eksena ay nalipat sa kwarto ni Mingdi kung saan siya ay masayang kumakain. Mula sa background tinanong ng ating bida na kung masarap daw ba ito, na agad namang sinang-ayunan ni Mingdi. Bigla din siyang nainis dahil si Chusho na naman daw pala ang dumating. Dahil sa mahigit 1 linggo na silang hindi nagkita, ang ating bida naman ay sinabing namiss niya daw ang kanyang master Mingdi. Matapos maamoy ng ating bida si Mingdi, tinanong niya naman kung kailan pa ito simula noong huli itong naligo. Si Mingdi naman ay sinabi na inangkin ni Chusho ang rear palace kaya naman nawalan siya ng lugar para makaligo. Ang ating bida ay inamin naman na kasalanan niya ang nangyari. Kaya naman inalok niya ang kanyang master na papaliguan niya ito ng personal. Bigla na ding hinila ito ng ating bida, kaya naman muli na namang tinawag ni Mingdi na isang traidor si Chusho. Ang dalawa ay nakarating na sa rear palace. Matapos mapahiga ng ating bida si Mingdi, muli namang pinuri ng ating bida kung gaano kaganda ang kutis nito kahit na hindi ito nakaligo ng mahigit 1 linggo. Ang ating bida ay nilalambing ang kanyang master at sinabi na kung pwede ba siyang makascore ulit sa kanya dahil sa napakahina pa din daw ng kanyang cultivation. Habang sinasabi ni Mingdi na napakasama talaga ng ating bida, bigla namang nagulat si Mingdi dahil may ibang tao daw sa labas ng palas. Ang lalaking ito ay si Tianxing, ang Lord ng Tianxing Peak. Dahil sa nangyari noong nakaraan na matinding buhawi at kidlat, tinanong naman ni Tianxing kung muli na naman daw bang lumakas si Mingdi. Habang chinuchukchak na siya ng ating bida, si Mingdi naman ay sinabing may nangyaring hindi maganda noong nagkukultivate siya, kaya naman hindi daw siya pwede makipagkita ngayon kay Tianxing. Dahil sa sobrang sama ni Chusho sa kanyang ginagawa, ang system naman ay binigyan ng reward ang ating bida upang hanapin ang Azure Blood Sword. Si Tianxing naman ay sinabing may dala siyang 7th grade na healing potion na pwede makapagpagaling agad kay Mingdi. Habang pinapahirapan naman ng ating bida si Mingdi, sinabi naman ito kay Tianxing na hindi niya na kailangan ng potion dahil ilang araw lang daw ay gagaling na ang ating master Mingdi. Si Tianxing ay wala nang nagawa kundi sundin ang gusto ni Mingdi. Habang ang ating bida naman ay patuloy na lumalakas habang chinuchukchak ang kanyang master kay Mingdi. Habang nasa labas pa din, sinabi ni Tianxing kung alam daw ba ni Mingdi ang paghamon ni Chusho kay Sangmeng mula sa Tianjin. Dahil kapag nagpatuloy daw ito ay maaaring madungisan daw ang pangalan ni Mingdi. Ang ating bida ay patuloy pa ding binabayo si Mingdi, habang sinasabi niya naman na wala na daw siyang magagawa kay Chusho dahil sa sobrang rebelde nito. Kaya naman hahayaan niya na lang daw gawin ni Chusho ang gusto nitong gawin. Si Tianxing naman na mukhang in love sa ating master Mingdi, ay hinarana ito gamit ang kanyang ginawang musika matapos niyang masilayan ang magandang buwan noong isang gabi. Habang masayang nakikinig ang ating bida sa musika ni Tianxing, si Mingdi naman ay sinasabi pa ding isang traidor na disipolo ang ating bida. Si Mingdi naman ay hindi makapaniwala na nakipag-usap siya sa kanyang senior brother Tianxing
habang nakikipagtsuktsakan kay Chusho. Si Chusho naman ay sinabi na napakagaling daw ng musika ng kanyang Uncle Chen Xing, ngunit si Mingdi naman ay sinabing umalis na sa kanyang harapan si Chusho. Ang system ay binigyan ng 500 breakthrough points ang ating bida, dahil sa sobrang sama ng ginawa nitong pakikipagtsuktsakan habang nakikipag-usap ang kanyang master. Dahil sa relasyon nila ng kanyang master Mingdi, hindi naman daw siguro masama kung hihiram daw ang ating bida ng mga cultivation resources sa kanyang master Mingdi. Sumapit na ang gabi matapos ang kanilang tsuktsakan. Ang ating bida naman ay nakatanggap ng mga elixirs kay Mingdi, nakukulangan din ang ating bida sa kanyang nakuha. Kaya naman si Mingdi ay sinabi na kapag tinanggal ni Chusho ang kanyang seal, magkakaroon daw siya ng kakayahan para makuha ang iba pang magandang resources sa kanyang storage ring. Ang ating bida naman ay hindi pumayag sa gusto ni Mingdi. Habang paalis na si Chusho, nagpasalamat naman ito sa kanyang master. Si Mingdi ay iniisip na pumunta sa Holy Sovereign dahil maaari daw itong makatulong sa kanya. Agad naman naisip ni Mingdi na kapag nalaman daw ni Chusho ang kanyang gagawin, malamang na hindi na daw siya i-unseal nito. Si Mingdi ay nag-aalala dahil baka mamatay daw siya kaagad dahil sa katandaan. Si Mingdi ay nagawa daw maipuslit ang isang item na kanyang kailangan. Nagpasalamat din siya dahil hindi daw siya tsinek ng ating bida ng mabuti. Ang maskarang ito ay may kakayahan daw na maitago ang kanyang aura. Kaya naman may iwasan niya daw na malaman ng iba na nasil ang kanyang cultivation. Sa pamamagitan nito maiiwasan niya din daw ang matarget siya ng mga taong may ayaw sa kanya. Ang maskarang ito ay nahulog daw noon ni Demonchu. Iniisip din ni Mingdi na kung hindi lang daw sana napunta sa maling landas si Demonchu, malamang naging isang dakilang cultivator daw ito. Habang sinusuot ang maskara, iniisip naman ni Mingdi na kailangan niya agad makahanap ng paraan kung paano siya makakatakas sa kanyang sitwasyon. Dahil pag nagkataon maaari daw siyang gamitin ng ating bida na parang isang material na bagay lamang. Si Chusho ay may naramdaman at iniisip na sa wakas sinuot na ng kanyang master Mingdi ang maskara. Dahil sa pagsuot ni Mingdi sa maskara, mas mapapanatag na daw ang ating bida sa kaligtasan ng kanyang master Mingdi. Ang ating bida ay nahanap na ang Azure Blood Sword na reward sa kanya ng system. 3 araw na lang din daw bago sumapit ang kanyang laban, kaya naman wala na daw siyang oras para makapagsanay sa espadang ito. Ang ating bida ay nag-focus sa kanyang sword cultivation, at ang kanyang spirit ay nagsimulang humiwalay habang nakasakay ito sa kanyang espada. Ang system naman ay kinongrats ang ating bida, dahil nauumpisahan na daw ni Chusho matutunan ang paghanap sa kanyang intent. Habang lumilipad ang spirit ng ating bida kasama ang espada, patuloy naman siyang tumataas sa kanyang pinupuntahan. Matapos makatago sa mga ulap, ang bida ay nagawang marating ang halos 10,000 meters na taas. Ang ating bida ay nagulat sa kanyang nakita at napagtanto na ito daw pala ang kanyang sword intent. Ang ating bida ay nagsimula ng pag-aralan ang sword intent na ito. Ilang sandali pa siya ay nagkaroon ng marka sa kanyang noo. Natapos niya na ding mapag-aralan ang kanyang sword intent na may attribute na hangin. Dahil sa bagay ang sword intent na ito sa kung paano siya lumaban, nagustuhan ito ng ating bida. Ang ating bida ay mabilis na bumalik sa kanyang orihinal na katawan at balak pang palakasin ang sword intent na ito. Matapos niyang palakasin ito, sigurado na din daw ang kanyang pagkapanalo sa magaganap na laban sa life and death arena. Ang babaeng ito ay si Taisuzi. Naintriga din siya nang makita niyang may isang cultivator ang nakakuha ng sword intent. Mula sa hindi kalayuan, hindi siya makapaniwala dahil ang cultivator ay nagawang marating ang halos 10,000 meters na taas. Dahil 30,000 years ago pa simula noong mangyari ito, iniisip naman ni Taisuzi na may lalabas na isang malakas na cultivator na magmumula sa banal na kalupaan ng Taisu. Makalipas ang 3 araw, nalipat ang eksena sa Tianxing Peak, kung saan matatagpuan dito ang life and death arena. Mula rito nagtipon ang maraming tao upang manood sa magaganap na laban. Ang lalaking kasama ni Sangmeng ay si Jian Lingyun, na isang direktang disipolo ng Tianjin Peak. Si Sangmeng naman ay nabalitaan daw na narating na nito ang Divine Ability Realm, kaya naman masaya niya itong kinongrats. Ngunit si Lingyun naman ay hindi masaya, dahil tanging Divine Ability Realm pa lang daw ang kanyang nararating. Si Lingyun ay biglang napalingon at nakita ang isang magandang dilag. Hindi niya din daw inaasahan na makikita niya ito dito. Ang babaeng ito ay si Su Tianzhen, isang direktang disipulo din ng Tianjin Peak. Sinabi ni Tianzhen na dahil sa kanya kung bakit nag-umpisa ang alitan na ito, matagal niya na din kakilala si Chusho, kaya naman ayaw niya din daw sana itong mamatay sa laban.
Si Ling Yun naman ay nagtataka kung anong meron sa talunan na si Chusho dahil nagagawa nitong mapakampi sa kanya si Tianzhen. Si Sangming naman ay sinabi na wala na daw magagawa si Tianzhen kung gusto na daw mamatay ni Chusho. Ang isang ekstra naman ay sinabi na isang baliw ang ating bida dahil sa mahinang kakayahan nito, hindi daw ito mananalo laban kay Sangming. Ang ibang tao naman sa paligid ay nagtataka kung ano nga daw ba ang iniisip ng peak leader ng Yunsha Peak upang payagan ang kapangahasan ni Chusho. Ang isang babae naman na si Tao Yao ay dumating sa eksena at pinuna ang panglalait nila sa isang cultivator. Tinanong niya din kung tinuruan daw ba sila ng kanilang peak leader na maging bastos sa ibang cultivator. Ang mga tao naman sa paligid ay nalaman agad na ito ay ang ikalimang senior martial sister na si Tao Yao. Habang namamangha ang mga kalalakihan sa paligid dahil sa kagandahan ni Tao Yao. Ang ibang tao naman sa paligid ay nakita ng parating ang ating bida na si Chusho. Si Tao Yao naman ay agad pinuntahan ang kanyang senior brother Chusho, kaya naman ang ating bida ay hindi daw makapaniwala na pumunta din daw pala si Tao Yao para manood ng kanyang laban. Si Tao Yao ay sinabing hindi niya hahayaan na masaktan si Chusho, ngunit ang ating bida naman ay sinabing wala dapat itong ipag-alala, dahil kontrolado niya daw ang lahat. Noong nakaraan ay naging dahilan daw si Tao Yao upang magka-injury ang ating bida, ngunit ngumiti lang naman ang ating bida at sinabing huwag nang mag-alala si Tao Yao ngayong pagkakataon. Ang ating bida ay napalingon at nakita si Tianzhen. Iniisip niya din na ang maganda at sexy na babaeng ito ay may gusto kay Chusho. Iniisip niya din na hindi na masama ang itsura nito para maging kanyang babae sa hinaharap, ngunit ang cultivation daw nito ay hindi gaanong malakas. Matapos magkatitigan ng dalawa si Tianzhen naman, ay iniisip na parang naging ibang tao na daw si Chusho. Dahil nandito sa lugar si Tao Yao, tinanong ni Sangming na kung papatayin niya pa daw ba ang ating bida. Si Ling Yun naman ay sinabing nasa life and death arena sila, kaya naman ayos lang daw na mapatay niya si Chusho. Masayang sinabi naman ni Sangming na tama si Ling Yun. Si Sangming ay sinabi na umpisahan na nila ang kanilang laban, dahil magkukultivate pa daw ito matapos daw ang kanilang walang kwentang laban. Ang ating bida ay pinaghintay muna si Sangming, dahil may sasabihin pa daw ito bago mag-umpisa ang kanilang laban. Ang ating bida ay sinubukang makipagpustahan sa mga dumalo sa kanilang laban gamit ang nakuha niyang mga resources sa kanyang master. Ang mga tao naman sa paligid ay napansin na isang legendary 7th grade daw ang dala ni Chusho na pill, may kakayahan din daw ito na mapabilis ang kanilang pagpapalakas gamit ito. Tinanong ni Ling Yun kung paano daw mangyayari ang kanilang pustahan. Iniisip din ni Ling Yun na kinakailangan niya ang pill na meron ang ating bida. Hindi niya din daw akalain na may ganitong item daw pala ang talunang gaya ni Chusho. Habang nag-aalala si Tao Yao sa mga nangyayari, ang ating bida naman ay sinabi na hindi daw alam ng karamihan ang halaga ng kanyang hawak na bagay. Kaya naman tinanong niya si Ling Yun na kung alam daw ba nito kung gaano kaganda ang kanyang dalang bagay. Ang isang matanda naman ay nagulat sa hawak ni Chusho. Ang matanda ay sinabi na hindi ito makikita sa mga market, tanging sa auction lang din daw makikita ang item na ito. Sinabi din ng matanda na ang halaga daw nito ay 1,000,000, at dahil 6 ang dala ng ating bida may 6 na milyon daw ang kanyang dalang item. Habang nagugulat ang karamihan, si Ling Yun naman ay iniisip kung anong bagay nga daw ba kaya ang kanyang pwedeng ipusta para ipantapat sa bagay na dala ni Chusho. Ang ating bida naman ay sinabi na kung hindi nila kaya ng individual na matapatan ang kanyang pusta, pwede daw silang magsama-sama upang paghatian ito. Kapag nanalo din daw sila mamaya, sila na din daw ang bahala kung paano nila hahatiin ang kanilang parte sa item na kanilang mapapanalunan. Ang mga tao naman sa paligid ay natuwa dahil sa magandang suggestion ng ating bida. Ang lahat naman ng nanunood sa paligid ay nagmamadaling pumusta na matatalo si Chusho dahil sigurado na daw na matatalo ito. Ang ating bida ay napansin na lahat sila ay pumusta na matatalo siya, kaya naman iniisip niya na napaka-easy money nito para sa kanya. Ang ating bida ay sinabi na umpisahan na nila ang laban na ito. Ang matanda din daw ang kanilang magiging referee sa laban. Sinabi din ng ating bida na huwag magsisisi ang mga ito sa kanilang ipinusta. Ang ating bida ay tumalon na papunta sa arena. Si Sangming naman ay sinabi na malakas daw ang loob ni Chusho para pumunta sa arenang ito. Ang ating bida naman ay sinabi na nasa life and death arena sila, kaya naman itaya daw nila ang kanilang buhay sa laban na ito. Ang matandang referee naman ay sinabing mag-umpisa na sila sa laban. Si Ling Yun naman ay masaya dahil sa wakas ay mag-uumpisa na ang laban. Habang naghahanda si Sangming, iniisip niya naman na nasa pinakatuktok na siya ng C-rotation realm.
Kaya naman ang C-rotation na level 4 na katulad ni Chusho ay tatapusin niya lang daw na parang isang langgam. Si Sangmeng ay mabilis nang sumugod sa ating bida at nagpakawala ng mabilis na sipa. Naiwasan naman ito ng ating bida at mabilis na nakaatras palayo kay Sangmeng. Si Sangmeng naman ay sinabi na hindi na daw masama ang ipinapakita ni Chusho. Habang nagpapakawala ng matinding kapangyarihan, sinabi niya naman na subukan daw pigilan ito ng ating bida. Ang ating bida ay malapit ng matamaan, ngunit naiwasan niya naman ito kahit papaano. Habang nag-aalala si Taoyao na sana walang mangyaring masama kay Chusho, ang ibang nasa paligid naman ay sinasabing sinswerte pa si Chusho. Kung sakaling matamaan daw ang ating bida sa mga pinapakawalang atake, ni Sangmeng malamang na mamatay na daw si Chusho. Si Sangmeng ay patuloy na umaatake, ngunit patuloy din naman siyang hindi tumatama. Dahil hindi makatama si Sangmeng, iniinis naman ito ng ating bida. Iniisip naman ni Sangmeng na napakadulas daw ngayon ni Chusho para maiwasan ang kanyang mga pag-atake, kaya naman kailangan niya na daw gumawa ng paraan upang hindi na daw ito magpatuloy. Habang tinatangkang gamitin ang kanyang espada, iniisip naman ni Sangmeng na tatapusin niya na daw ang ating bida. Mabilis na naman na sumugod si Sangmeng kay Chusho. May kasama din na madilim na puwersa ang pag-atake ni Sangmeng, kaya naman iniisip ni Chusho na hinaharangan daw ni Sangmeng ang mga pwede niyang takbuhan. Ang ating bida ay sinabi na perpektong pagkakataon daw ito para sanayin niya ang kanyang sword skills. Hiniwa ni Chusho ang harang na ginawa ni Sangmeng, na ikinagulat naman nito habang ang ating bida ay nakalabas na sa ginawa niyang harang. Masaya si Sangmeng dahil sa nakatalikod si Chusho magagawa niya na daw itong matamaan. Mabilis na sumugod ito at sinabing mamatay na ang ating bida habang bumubuelo ito ng sipa. Matapos masangga ang sipa, napangiti naman ang ating bida at iniisip na napakagat niya si Sangmeng sa kanyang trap. Gamit ang kanyang primordial body na magaling sa close combat, nagawa niyang mapinsala si Sangmeng at matapos ang laban. Habang nagugulat ang mga manunood, bigla namang nainis si Lingyun sa mga nangyari. Matapos ang laban ng dalawa, ang mga taong nanunood naman sa paligid ay hindi makapaniwala na nanalo si Chusho. Nagulat ang kalbo dahil sa mas mababa daw ang cultivation ng ating bida para matalo si Sangmeng, habang ang isa naman ay naalala na nasira daw ni Sangmeng ang cultivation ni Chusho noong 20 days ago. Kaya naman paano daw nanalo ang ating bida sa laban? Ang referee naman ng laban ay idineklara ng panalo ang ating bida sa laban sa pagitan nilang dalawa ni Sangmeng. Ang mga taong pumusta naman para matalo ang ating bida ay nagsimula ng umiyak dahil sa kanilang pagkatalo sa pustahan. Ang ating bida naman ay biglang nagsuka ng dugo matapos ang laban. Kaya naman agad tumakbo si Taoyao para tulungan ito. Tinanong ni Taoyao kung ayos lang daw ba si Chusho, ngunit ang ating bida naman ay sinabing dalhin na siya nito sa pagamutan. Ang ating bida naman ay napangiti at nagkukunwaring nahirapan sa laban, upang ipamukha sa kanila na hindi naging madali ang laban para sa kanya. Iniisip din ng ating bida na sa kanya na daw ang lahat ng kayamanan ng kanyang mga kapwa cultivators. Si Lingyun naman ay napansin ang pangyayari, napangiti din ito at iniisip na bawiin ang kanyang talo ngayong araw. Inutusan niya si Qin Linfei upang sunod na lumaban, na agad naman nitong sinang-ayunan. Si Linfei ay tinawag ang paalis ng si Chusho, tinanong niya din ito na kung pwede daw ba sila maglaban sa pangalawang round. Si Taoyao naman ay sinabi na malala na ang kalagayan ni Chusho. Si Lingyun naman ay sinabi na normal lang daw ang ginagawang paghamon ni Linfei, dahil sila ay nasa life and death arena ngayon. Malamang ginamitan din daw ni Chusho ng skill na kaswertehan ang laban. Kaya naman nadidismaya daw silang lahat dahil sa natalo sila sa pustahan. Si Lingyun ay sinabi na pupusta daw ulit ang mga tao para matalo si Chusho. Kapag nanalo daw ulit ang ating bida, ay hahayaan na daw nila itong makaalis ng payapa. Si Lingyun ay kung ano-ano ang sinasabi upang mapahiya ang ating bida kung sakaling sumuko ito. Ang ating bida naman ay alam na daw ang iniisip ni Lingyun. Ang ating bida ay may injury na daw at napakababa din daw ng kanyang cultivation para kaharapin ang isang Divine Bridge Realm. Kaya naman dagdagan na lang daw nila ang kanilang pustahan ng mas mataas pa ng 30% noong nakaraang naunang pustahan. Ang system naman ay sinabi din na wais daw talaga ang ating bida dahil sa kanyang paggawa ng oportunidad para kumita ng maraming pera. Si Lingyun naman ay masaya sa sinabi ni Chusho. Iniisip niya din na hindi niya na daw kasalanan kung sakaling matuluyan na daw ang ating bida ngayong pagkakataon. Si Tianzhen naman ay iniisip din na hindi daw talaga marunong kung kailan susuko ang ating bida. Ang ating bida naman ay kinukumbinsi na naman ang ibang tao na muling tumaya dahil baka sa pagkakataon na ito ay baka manalo na daw sila
at baka sakaling yumaman sa kanyang pagkatalo. Ang mga manunood naman sa paligid ay muling ipinusta ang kanilang last money upang makabawi at tuluyan ng yumaman. Ang ating bida naman ay masayang pinagmamasdan ang mga pumupusta dahil sa kanila daw manggagaling ang kanyang umpisa ng pagyaman. Ang matandang referee naman ay muling sinabi na mag-umpisa na daw ang kanilang laban. Habang nag-aalala na sana walang mangyaring masama, sinabi naman ni Tao Yao na mukhang kumpiyansa naman daw si Chusho na mananalo siya sa laban na ito. Si Chen Fei ay sinabi na wala daw sana siyang balak labanan si Chusho, ngunit may dahilan daw siya para labanan ang ating bida. Kaya naman tinanong ni Chusho kung anong dahilan nito. Sinabi naman ni Chen Fei na malala daw ang injuries ng kanyang junior sister sa nakaraan nitong laban. Sa hindi inaasahan may gamot daw si Ling Yun para sa kanyang junior sister. Dahil nakikipaglaban siya para sa gamot ng kanyang junior sister, humingi naman si Tian Fei ng tawad kung sakaling mapatay niya daw ang ating bida. Ang ating bida ay naawa daw sa kwento ni Chen Fei, ngunit habang nasa arena daw ito ng life and death, hindi na din daw mahalaga ang kanyang buhay.